Magandang hapon muli mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa ating paksa na tinatalakay naman sa hapon. Kung ako ang magpipreach, yan ay pinabagatan nating Christian Virtue of Love. Ating pong babasahin uli ang unang talata ng 1 Corinthians 13 hanggang sa ikalawang bahagi ng verse 5. So we will be reading 1 Corinthians 13, 1 to 5b. Basahin natin sa Tagalog. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya, upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, walang mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Ito po ang salita ng Panginoon. Si Neil Ferguson, isang British historian at profesor sa Harvard University, kanyang i-describe yung nakaraang siglo, yung 20th century, yung last century, na tinawag niya itong the age of hatred. Now, ito ay halaw doon sa kanyang aklat na The War of the World. At doon sa kanyang research, pinaliwanag niya na umabot sa 175 million na buhay daw ang nawala o namatay dahil sa digmaan, dahil sa conflict, dahil sa genocides. Yung genocides, ito yung mga massacre, no? At dahil doon, ang 20th century is considered as the most violent period recorded in human history. Now, ako naman naniniwala sa research ni Ferguson, pero gusto ko rin sabihin na maaaring meron lang hindi pa naitatala. Kasi minsan ang naitatala lang kung ano yung naaabot ng media, naaabot ng sibilisasyon, pero marami talagang digmaan at conflict na nangyayari mula noon hanggang ngayon at maaaring hanggang sa bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Magpapatuloy ang tinatawag nating conflict, hatred, and war. Dahil ang puso ng tao ay puno ng galit. And this hatred can be seen in everyday conflicts between individuals or groups, in crimes, in deceit, in selfish ambition, in slander, and division. Yet hatred is displayed most visibly in wars, where violence and killing become almost ordinary sa ating nakikita sa ating paligid. That is why, in a world marked by hatred, sa isang mundo na andoon ang hatred o ang tinatawag po nating hidwaan, conflict, and war, it is always refreshing and comforting to speak about Christian love. Tama ba? Dito sa chapter na ito, paulit-ulit kong sinasabi na si Apostol Pablo, binigyan niya ng diin na ang pag-ibig ay hindi isang emotional feeling, hindi rin ito spiritual gift, kundi ang sabi niya, love is a way. And not only a way, but a more excellent way. So meron siyang tinatawag na radical departure doon sa common understanding natin ng love. Di ba? At
Usually, ang common understanding natin ng love, yung nararamdaman mo, yung ginagawa mo. Pero kay Pablo, ito ay isang daan. Isang daan. It is a way. Now, a particular spiritual gift may be given to certain Christians but not to all believers. I said that kaninang umaga, di ba? Tayo ay maaring mayroong iba't ibang kaloob. May kaloob ako na maaring wala sa inyo, meron kayong kaloob na wala sa akin. No, sa Bible, iba't ibang klase ng kaloob ang ibinigay niya. Merong mga tinawag. Kung hahatiin natin po, o isa-summarize yung mga gifts na binanggit sa Bible, pwede nating isa-summarize yan sa dalawa lang. Gift of speaking and gift of serving. No? Yung pagsasalita, maaring andyan yung pagtuturo, pangangaral, pagpapayo, di ba? No? At yung serving, andyan yung administration, andyan yung iba't ibang mga pamamaraan para maisaayos ang isang samahan, mga magagandang programa, at iba pang mga paraan ng pagsisilbi tulad ng pagtulong sa nangangailangan at marami pang iba. Pero kung tayo ay may iba't ibang kaloob, ito din ay nangangahulugan na meron din tayong iba't ibang levels of maturity. Meron din tayong iba't ibang Christian experiences. Meron din tayong pagkakaiba-iba sa mga ganong bagay at dahil doon, pwedeng ito mag-cause ng conflict. Diba? Iba-ibang maturity natin, iba-iba ang paglago natin. Pwede rin magkaroon ng conflict dahil doon. At ang paraan para ma-resolve ito, hindi lang para maiwasan o maaring ito ang maging gamot kapag meron ng conflict, ano yun? Pag-ibig. At dito sa verses 1 to 3, piniliwanag ni Pablo that love must be the essential motive behind every activity, gift, and sacrifices we offer in the church. Otherwise, kung walang pag-ibig, kahit anong dami ng ginagawa mo, kahit anong dami ng ambag mo, ito ay parang nag-multiply ka lang sa zero. Wala rin. Nothing. No? And then, sa verse 4, nagsimula si Pablong i-describe yung karakter ng love. At nandito na tayo sa ika-anim na karakteristik ng love. Ang sabi rito sa ESV, love does not insist on its own way. Now, sa translation naman ng NIV, sabi doon ay, love is not self-seeking. Sa New American Standard Bible, love does not seek its own benefit. So halos pare-pareho naman, pero meron ding konting bahagyang pagkakaiba. Pero gusto kong sabihin mga kapatid, ulitin ko lang yung binanggit ko na noong nakaraan, kung i-obserbahan natin, yung pagdi-describe ni Paul ng love, lagi itong kumukontra doon sa mga sinful tendencies natin. No? 'Di ba? Ang natural nating tendency, mawalan tayo ng pasensya sa mga taong immature. No? Kaya sabi ni Paul, love is what? Patient. No? Natural tendency natin, maging unkind tayo doon sa mga taong unhelpful. Kaya sabi ni Paul, love is kind. O magkaroon tayo ng jealousy or envy. Kaya sabi ni Paul, love does not envy. O magyabang tayo sa ating mga sariling kakayanan, sa mga nagawa natin, sa mga naiambag natin. Kaya sabi ni Paul, love does not boast. O meron din tayong, di ba, tendency na maging rude doon sa mga nakaka-offend. No? Nakaka-offend ka, di maging rude ako sa iyo. Kaya sabi ni Paul, love does not rude. So, here we encounter another negation. Love does not insist on its own way. Doon sa NIV, love is not self-seeking. Ako sa tingin ko, medyo mas tama yung NIV. No? I'm not using NIV often, but I think at this time, parang tama yung NIV. Kasi nung chinek ko yan sa Greek, ang Greek word nito ay nagkikerry ng idea ng
searching for direction or locating a place. Searching for direction or locating a place. At yung place na binabanggit ni Paul dito ay yung self. Self. Thus, a self-seeking person is someone whose direction in life consistently revolves around himself. Yan daw yung self-seeking person. Lahat ng ginagawa niya, umiinog sa kanyang sarili. Lahat ng mga pagpapasya niya, o lahat ng mga activities niya, lahat ng involvement niya, umiinog sa kanyang sarili. Kahit na yung makipag-deal siya sa ibang tao, harapin niya yung mga issues, o gamitin niya yung mga resources, ang ultimate concern niya, advantage niya, benefit na makukuha niya. Kaya nga, ang sabi ni Paul, love is not self-seeking. Love does not insist on its own. The message that I want to emphasize this afternoon is this. Love is the counterforce against the natural tendency to center life on self. Love is the counterforce against the natural tendency to center life on self. Alam nyo, ang isa sa mga fascinating subject ngayon sa mundo, self sarili. Kaya nga, di ba, kahit na sa mga advertisement, mapapansin nyo, ang mga advertisement ngayon may kinalaman sa self-improvement. No? Improvement ng mukha mo, ng buhok mo, no? Kung meron ka pang buhok, no? Minsan, di ba, nakakainis din minsan yung ipapakita yung isang itsura rito, no? Wala nang buhok, walang buhok na numinipis na yung buhok. Tapos dito, gumamit ng produkto, kumapal ang buhok. Ako, aaminin ko sa inyo, bumili na ako ng mga produktong yan. Wala ang nangyari. No? Kaya, mula noon, ang ginagamit ko ay na produkto ay iba na. No? Tangga na. Tanggap ko na kung ano ang itsura ko, no, pagdating sa bagay na yun. Pero kung papansinin niyo lahat, di ba? Basta ang karamihan ngayon ng focus ay self. No? Ini-improve mo yung sarili mo, ini-improve mo yung maraming bagay sa pagkatao mo. May nagsabi nga ng ganito we are all serving a life sentence in the dungeon of self. So it is a lifelong struggle, brethren. Therefore, we must constantly battle against it. Christian love is God's appointed way of dealing with the tyranny of self. Tyranny of self. Now, bakit kaya ang pag-ibig ang counterforce ng pagiging self-centeredness ng tao? May dalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin. Una, Christian love shares itself to others. Yan ang karakter ng love. Shares itself to others. Pangalawa, Christian love seeks the interests of others. Dalawang bagay. Christian love shares itself to others. Christian love seeks the interests of others. Now, dun sa number 1, gusto kong sabihin na yung pag-share ng sarili sa iba, this is the way God treats us. This is the way God treats us. No? In fact, self-giving is part of the very character of God. Self-giving is part of the very character of God. Si Wayne Grudem, siguro kung if I may advise you to read a systematic theology, no? One of the best and madali intindihin. Si Wayne Grudem, sa kanyang systematic theology. Meron na yata tayong kopya niyan sa taas. Ano? Si Wayne Grudem, sabi niya, dinefine niya yung God's love in this way. God eternally gives of Himself to others. That's God's love. He eternally gives of Himself to others. So it is part of God's nature to give of Himself, to bring blessing and goodness to others. Romans 5:8. But God shows His love for us
in that while we were still sinners, Christ died for us. 1 John chapter 4, verse 10. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiations for our sins. So, doon sa dalawang talata lang ito, makikita na natin na ang kalikasan talaga ng Diyos ay ang pagbibigay niya ng sarili sa mga iniibig niya. No? At ito'y ginagawa ng Diyos. Hindi isang beses, ito'y ginagawa niyang patuloy. At ako po'y naniniwala doon sa definition ni Wayne Grudem na ito'y ginagawa niya eternally. Hanggang sa kawalang hanggan. Kaya wag nating isipin ng Diyos na parang isang object lang, ano? O yung iba, ang tingin nila pagdating sa Diyos, yan, abstract force or a cold formula. Di ba, alam mo yung ginagawa ng iba? Konting kibot, may lumalabas na Diyos sa bibig nila. My God. No? Pag natutuwa, my God. Pag nalulungkot, my God. No? Pag excited, my God. Pag naiinis, my God din. Di ba? So, nagiging parang cold formula yung Diyos para sa kanila. Hindi yan ganyan ang Diyos. God is a personal and relational God. Nung nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, hindi niya lang pinakita rito yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sovereignty. Kaya siya lumikha dahil gusto niyang pumasok sa isang relasyon. Gusto niyang pumasok sa isang ugnayan. Because God is a relational God. So yung pagbibigay ng sarili, ganito tayo tinatrato ng Diyos. God treats us this way. Not only that, this is the way God's people treat other. So this is the way God treat us, and this is the way God's people should treat others. True relationship always involve self-giving. Kapag ka meron kang totoong ugnayan sa isang tao, tinatawag ka rin na ibigay mo ang sarili mo para sa kanya. No? Kasi ang relationship, hindi ito isang status. It is also responsibility. At isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng isang ugnayan ay ang pagbibigay ng sarili. Kaya, narinig niyo na ba itong ganitong klase ng slogan? Madalas kong naririnig ito noon, lalo na sa pastor namin, nung bata, yung bago akong Christian, yung pastor ko, favorite niya yung itong slogan na ito, lalo na pag-offering. Sabi niya, you know, you can give without loving, but you cannot love without giving. So let's give in our offerings, no? Favorite niya. Kaya parang hindi ko makakalimutan yung slogan na yan eh. Totoo yun, mga kapatid, na hindi naman tayo pwedeng umibig na hindi nagbibigay. Pero ito ang gusto kong sabihin, no? Totoo yun to some extent. Pero ito pa rin ang higit na dapat maintindihan natin. Pagdating sa totoong pag-ibig, hindi lang ikaw nagbibigay, kundi ang ibinibigay mo dapat sarili mo. You give yourself. No? That's biblical love. It is about self-giving. Now, the best example of this is yung binanggit ko kanina. Kaya nga minsan, may nagtanong sa akin, baka nagpipreach ka ng 3 beses, hindi ba naghalo-halo sa utak mo yung mga illustration? Totoo, nagkakahalo-halo minsan. Nabanggit ko to kanina. Na yung, halimbawa lang, yung, di ba, yung mga magulang dito, pag nagkakasakit yung anak nyo, lalo na yung bata pa siya, yung sanggol pa lang siya, o kaya siguro yung mga, basta maliit na bata pa siya, di ba? Kung kinakailangang hindi ka matulog, para bantayan mo lang yung anak mo, no? Para i-check mo yung kanyang temperature every now and then, di ba? Kung kinakailangan gawin mo yun, gagawin mo yun eh. Kasi self-giving ang ginagawa mo. Binibigay mo yung sarili mo para sa anak mo. Ang pag-ibig ng isang magulang, hindi ito yung pagbibigay lang ng mga laruan o ng allowance, no? O ng regalo sa mga anak mo. Ang totoong pag-ibig ng isang magulang involves giving oneself. Tulad ng sinabi ko kanina. Pwedeng ang isang anay, maganda yung trabaho niya, malakas siyang kumita, pero walang mag-aalaga sa anak niya.
So medyo isasakripisyo niya yung trabaho. Kung kinakailangan niyang i-give up yung trabaho niya, yung lucrative career, no? So she can take good care of her child. Di ba? Gagawin niya yun. Tulad ng sinabi ko rin kanina, pwedeng ang isang magulang, mas pipiliin niyang magutom siya, wag lang magutom ang anak niya. Yan ang totoong pag-ibig. Hindi lang ito pagbibigay ng possessions o ng mga bagay na material. Ito ay pagbibigay ng sarili. Yan ang Christian love, brethren. Christian love means giving of yourself to others. Hindi natin dapat itrato ang isa't isa na mere object. Or, yun na, alam mo niya, kundi dapat ang treatment natin sa isa ay, pwede kung kinakailangan ibigay ko yung sarili ko, magbigay ako ng oras para sa'yo, magbigay ako ng panahon ko para lang maipakita ko ang aking malasakit sa'yo gagawin ko. Yan ang Christian love, brethren. Kasi posibleng umaating ka sa church faithfully, pero hindi ka nagbi-build ng relationship sa isa't isa. No? Pwede kang umaatin ng church. Ba't ka umaatin? Kasi I feel incomplete pagka ako umabsent. Diba? Iba, no? Totoo naman yun. I hope ganyan din ang nararamdaman ninyo. No? Umaating ka kasi gusto mong magkaroon ng sense of completeness. Pagka umabsent ka, you feel empty. Pero ayaw mo naman makipag-interact sa mga tao. Ayaw mo makipag-usap. Ayaw mo makipag-build ng relationship. No? Paano yun? Hindi pwede. Kaya nga, di ba, we encourage our attenders to be members. Why? Because church is a place where you should build relationship. Church is a place where you should share yourself to others. And they will share themselves to you. Yun po ang church. No? Kaya pagka ayaw mo nung interaction, no? Ayaw mong makipagkwentuhan sa iba, gusto mo pagka tapos ng worship service, sibat ka na. Para kang si Flash, no? Bigla ka na lang nawawala. Paano yun? Paano mo nakikilala yung mga kapatiran? Paano mo nalalaman ang mga struggle nila? Paano mo sila ipagpipray? Paano ka nila ipagpipray? Nakuha niyo mga kapatid? Kasi meron tayo dapat hangarin na maging kagamit-gamit sa isa't isa. Gusto nating makatulong sa mga nag-i-struggle. Gusto nating magamit kung meron man tayong mga expertise and abilities para yung iba ay ma-build. We want to participate in building up others' lives. Kasi kung hindi, kahit umaattend ka sa church, tawag pa rin dyan, self-seeking. Not self-serving and self-seeking. Hindi pa rin yan paglilingkod sa iba. The church is the very place where Christian love should be most visible. Mga kapatid. Alam nyo, sa labas ng pagtitipon ng iglesia, ang lahat ng tao ay naglilingkod din. Pero meron silang dahilan ng paglilingkod. Naglilingkod para sa pera. Alam mo, kayo, nagtatrabaho kayo sa mga kumpanya. Nagtatrabaho kayo sa mga place of work ninyo. Bakit? Because, di ba, you want to earn money. Right? Wala naman siguro rito nagtatrabaho dahil gusto kong makatulong sa kumpanya namin kahit wala akong sweldo. Huwag na tayong. Totoo lang, di ba? We want to earn money. Di ba? Or you want to please your boss. Or simply as a means of livelihood. Meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Pero sa loob lamang ng iglesia, ang paglilingkod ay dahil sa pag-ibig kay Kristo at sa kanyang mga tinubos. Hindi para sa personal na interest at personal gain.
Kung boss ka sa kumpanya, sa church, hindi. Di ba? Kung ikaw ay hardinero doon sa labas ng pinagtatrabahuan mo, o janitor ka, o maid ka, sa church, hindi. Kasi we are all brothers and sisters. We treat one another as brothers and sisters. Hindi natin tinitingala yung isang tao kasi boss yan eh. Manager yan eh. At presidente yan ng isang kumpanya. O yan ay may mataas na katungkulan sa lipunan. No? Hindi. We treat one another as brothers and sisters because of our relationship with Christ. We love fellow believers because we share special relationship with them. Sila yung mga pare-parehong tinubos ng iisang dugo ng Panginoong Jesucristo. And Christian love therefore is not shallow or selective. It is rooted in our union with Christ and fellowship with one another. Ito yung selfless love. No? Diba, napansin nyo yung mga missionaries? Pag nag-aral kayo ng missions, isa sa mga ginawa namin nung ako nasa Bible school, ay pinag-aralan namin ang mga missionaries in the past. May mga missionaries in the past. Napakaganda ng buhay nila sa kanilang bansa. Komportable ang kanilang trabaho, maayos ang kanilang kalagayan, iniwan na lahat yun. Pumunta sila sa ibang bayan na hindi nila kilala mga tao, mahirap ang buhay, sinuong nila ang mga panganib. Bakit? Ang tawag doon ay selfless love. Love na hindi minomotivate ng selfish advantage. Hindi naghahanap ng personal recognition. Isang pag-ibig na hinahanap ang kapakanan ng iba. Sapagkat nakikita nila kung hindi makikilala ng mga tao ito si Kristo, sila'y mapapahamak din. So Christian love is this. Shares itself to others. Number 2, Christian love seeks the interest of others. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin dito, mga kapatid. Unang-una, I call this one saints service in love. Saints service in love. The motive of Christian love is always to give preference to others. Ang hirap, ito mga binabanggit ko rito, minsan naiisip ko rin ako, ganito ba ako? No? Now, ba't mahalaga ito? Alam niyo, di ba, meron tayong tinatawag na conflict of interest. Yung conflict of interest is a fact of life. Di ba? And it occurs in everyday situation and can arise even in the smallest matters. For example, maaring may 3 tao gustong umupo sa iisang upuan. Diba? Kaya nga, sa eleksyon, no, maaring 4 na kandidato para lang sa iisang upuan, makuha yan. Yan ang totoo, yan ang reality ng buhay. Maaring 2 negosyante nagko-compete para sa iisang kliyente. Nag-uunahan yan sa iisang kliyente. On a larger scale, brethren, 2 television networks may compete for the highest ratings. No? When conflicts of interest arise, they often produce negative responses. No? Siyempre, you want the highest rating. Meron bang isang television network na pinupuri niya yung kanyang yung kanyang kalabang network? Wala. No? Kasi naghahanap siya ng mataas na rating. So minsan may manipulation diyan, may deception, may envy, may jealousy, may vindictiveness, may malice, may ill will. No? At kung hindi mariresolba, magi-escalate yan sa mas maraming problema ng conflict o maaaring digmaan pa. In contrast, love provides the more excellent way. The Christian response in the midst of human conflict is love. And Christian love consistently gives preference to others.
Hindi yan ang typical sa ating mundo. At binanggit ko na yan kanina. Walang Coca-Cola na sa kanyang advertisement, pinupuri niya ang Pepsi. No? Ganon din. Meron bang kayong nabalitaan na yung GMA7, pinupuri niya yung ABS-CBN, o yung ABS-CBN, pinupuri niya yung kabilang network. Walang political parties such as the opposition and administration ay nagpupurihan sila sa isa't isa. Nag-aaway yan. Sa Amerika, may dalawang di ba? Dalawang partido, Republicans and Democrats. Hindi magkasundo yan. No? Nagsisiraan yan. Nag-aaway yan. So, andito ang mundo natin. May competition. Ang bawat isa nag-i-strive to outdo the other. Yan din ang problema sa Corinthian church. Yung mga believers doon, they were asserting their personal liberties even when it caused others to stumble. Kaya sabi ni Paul, 1 Corinthians 10:23-24, maganda tong verse na to. Sabi rito, lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nakapagpapatibay. Huwag hanapin ng sino man ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Sa konteksto ng spiritual gifts, binigyang diin ni Pablo na maaaring mayroong competition na nangyari. Pagalingan. Kaya Romans chapter 12 verse 10 sabi niya, magmahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba, mag-unahan kayo. Ayan, may competition. Di ba? Usually, pag pinag-uusapan natin yung spiritual gifts, nag-uunahan, nagpapagalingan. Pero sabi ni Pablo, wag kayo dyan magpagalingan. Dito kayo magpagalingan. Dito kayo mag-unahan. Mag-unahan kayo sa ikabubuti ng iba. Ganda, di ba? Yan tawag ko dyan, saint service in love. Pangalawa, Savior's likeness in life. Philippians chapter 2 verses 3-8. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya, diba, sasabihin natin, hirap naman ng totoong pagpapakita ng pag-ibig ng isang Kristiyano, pero yan ang ginawa ni Kristo. Diba? Di ba dapat maging katulad tayo ni Kristo sa halos sa lahat ng bagay, sa pamumuhay? Ayun ang ginawa niya. Siya ang perfect example of seeking the good of others. At sinusunod natin siya. Ginagaya natin siya. Dapat. Hindi siya nagpunta rito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi siya nagpunta rito para may makuha sa atin, kundi para magbigay. His entire life was oriented toward others with a pure motive for their benefit, rather than his own. That's Jesus. That's our Savior. And we must be like Him. Savior's likeness in life. Kailan po yung huling opportunity? Kailan yung huling pagkakataon na meron kang gagawin na para sa sarili mo? Pagkatapos, hindi mo ginawa. Dahil kinakailangan mong gawin yung gusto mong gawin sa sarili mo sa iba. Kailan nangyari yun? Pag-isipan nyo. Diba? Kasi we naturally prefer our own interests, our own advancement and benefits
Kasi ang assumption natin, kapag inuna natin ng iba, paano na lang ako? No? Paano naman kami? Baka akong mawalan. May ganyan ba kayong pag-iisip, mga kapatid? Pero alam nyo, natutunan ko to sa sarili ko, dahil ito yung prinsipyo ng Bible, na kapag pala naging selfless ka, at nilabanan mo yung selfishness, madidiscover mo, merong paraan ng Diyos para gantimpalaan ka. Merong paraan ng Diyos para ipakita niya yung pabor niya sa'yo. Halimbawa, at marami akong pwedeng ibigay na halimbawa sa inyo, pero isang magandang halimbawa, si Abraham at ang pamangkin niyang si Lot. Naalala niyo sila? Di ba nag-aaway yung kanilang mga tauhan? Sabi ni Abraham, tika muna, hindi maganda na nag-aaway yung mga tauhan natin. Mga servants natin. Naapektuhan tayo eh. So sige, ganito na lang. Piliin mo. Yun mo sabi ni, ni Abraham sa pamangkin niya. Piliin mo ang gusto mong lugar. Yung matitira sa akin. Di ba? Isipin niyo yan. Pwede namang sabihin ni Abraham, tika, tiyuhin mo ko, pamangkin lang kita, tandaan mo, tinulungan kita ng maraming beses, no? Maghati tayo dito sa lugar na to. Siyempre, ako munang masusunod. Ako ang tiyuhin eh. Hindi, sabi niya, piliin mo yung gusto mo. Yung matitira sa akin. Well, siyempre, ginala ni Lot yung kanyang paningin. Ang ganda ng kapatagan ng Shinar. Ang ganda ng lugar na ito. Hindi niya alam, mga tao pala ron. Delikado, masasama. Yun yung Sodoma at Gomorrah. Ano nangyari? Diba? Nagkaroon ng malaking problema. Natira kay Abraham, balabundukin. Doon na. Pero ano nangyari? Nakikita natin, si Lot, nung bandang huli, siya yung nahirapan. Siya yung nasa disadvantage sa sitwasyon. Samantalang si Abraham, siya yung naging mas maayos ang buhay. At siya pa ang naging tagapag-save, naging savior mismo ni Lot noong panahong naging bihag siya. Di ba? Nagkaroon ng digmaan ng mga hari doon sa Sodoma at Gomorrah. Nagdigmaan, natrap si Lot at naging bihag siya. Ang ginawa ni Abraham, kinuha niya yung kanyang ilang mga tauhan na train. Nilusob nila yung bumihag kay Lot. At talo niya yung mga hari. Isipin mo yan, Wala namang experience siguro si Abraham sa digmaan. Pagkatapos, na-save niya si Lot. Marami siyang naayos. The point is when you seek for the interest of others, you will realize at the end, God has His own way of rewarding you. God has His own way of blessing you. Pero I believe Abraham was not thinking about blessing, was not thinking about the reward. Abraham was just a selfless man. But God is the God of justice and grace. So, ganito po ang gusto kong bigyang pansin, mga kapatid. Let us learn and pray that God would grant us this grace of love. And love does not seek its own interests, but the good of others. Siguro ang hirap nito, pero sino ba titingnan natin? Si Jesus lang eh. Kasi yun ang ginawa niya eh. And it is also what we should do. We are called to do that for one another. Siguro, kung para sa iyo, walang sense itong pinag-uusapan natin. Naku, unahin mo ang iba? Paano na lang ako? Ganun ba ang Christianity? Ganun ba ang Christian love? Pagka ganyan ang thinking mo, yan ay isang indication, maaring hanggang ngayon, estranghero ka pa sa totoong karanasan ng Kristyanismo. Baka hanggang ngayon, wala ka pa talaga sa Panginoon. Baka hanggang ngayon, di ka paligtas. Baka ang kailangan mo talaga pagbabago ng iyong katatayuan sa harapan ng Diyos.
At ang magpapabago lang yan ay ang paglapit mo kay Kristo sa daan ng pananampalataya ngayon. At kapag ka ikay na kay Kristo, maraming bagay na dati tingin mo senseless, no? Magiging sensible dahil kay Kristo. At isa na dyan ay yung tinatawag nating Christian love that does not seek its own interest but for the interest of others. Let's pray.